Sa pagpapatuloy ng Senate hearing hinggil sa di manoy panunuhol ng kampo ng casino operator na si Jack Lam sa ilang immigration officials, ipinakita ang CCTV footage ng di manoy transaksyon. Pero giit ni na dating Immigration Associate Commissioners Al Argusino at Michael Robles, hindi sila tumanggap ng pera para sa pansarili raw nilang interes. May report si Jamsi Sante. Sa kuha ng CCTV sa isang resort casino sa Parañaque, makikita ang isang papasok na lalaki na may hawak na dalawang malaking paper bag. Ito raw si retired police officer Wally Sumbero, ang emisaryo ng casino operator na si Jack Lam. 10 milyong piso raw ang laman ng bawat bag na iniwan daw niya kina nooy Immigration Associate Commissioners Al Argusino at Michael Robles sa isang restaurant. Maya-maya, makita sa CCTV na papasok na naman si Sumbero at kasama nito. May 3 pang bag na dala. Tigsa 10 milyong piso din daw ang laman ng bawat bag. Kinalaunan, makita sa CCTV na palabas na ng gusali ang grupo ni Sumbero at ng immigration officials, bit-bit ang 5 bag. Aminado sina Argusino at Robles na iniuwi nila ang mga bag. 30 milyong piso kay Argusino at 20 milyong piso kay Robles na kinagabihan ay binigay na rin ng pera kay Argusino. Pero giit ng dalawa, hindi sila tumanggap ng pera para sa pansarili nilang interes. Napaiyak pa nga si Argusino habang pinapaliwanag na hindi niya hiningi ang pera. Nang nagpupumilit na si Sumbero, tinanggap na rin daw niya ito. Pansinin niyo ho, hindi ko malang hinawakan yung bags na yan, Your Honor. Siya ho ang nagdala. Ngayon, kung may pagkakamali ho ako, ay yung pumayag ho ako mailagay ito sa aking kotse. Pero sinabi ko nga ho sa kanya nung nasa elevator kami, sige, nandiyan na yan, kunin nating ebidensya. Pasensya na ho kayo dahil ang feeling ho ng publiko. Alright, Senator Escudero. Just a manifestation. Yeah, please go ahead. Just a manifestation, Mr. Chair. This is a corruption of public official, Your Honor. Walang nagpa-file kay Jack Lam. Oh, the first time, Your Honor, Sabi ni Robles, sumama lang siya sa pulong noong November 26 dahil nagpasama si Argusino na kanyang fraternity broad. Nagtiwala raw siya sa sinabi sa kanya ni Argusino na iniimbestigahan ito si Jack Lam. Hindi naman daw niya narinig si Argusino na humingi ng pera mula kay Sumbero. Isabihin ko lang po ano yung nalalaman ko. Kung hindi man po paniwala na wala akong alam, napakahirap po naman sabihin sa inyo na alam ko to para lang masatisfy ko mga gusto ng mga makarinig. Pero aminado si Robles, may pagkakataong nagduda siya sa aksyon ni Argusino. There was a moment na minention ko po sa kanya na bakit hindi mo na-mention niya kay Secretary of Justice. So, nagdududa ka na? Opo. Kuno? Nagdududa na po talaga ako dahil hindi ko po malaman kung bakit nagbigay ng ganong kalaking pera. You're a lawyer. I-pass the bar. Hindi ka nagtanong, oy, baka bribe yan, ha? Something like that. Pagdating ng Disyembre, kinausap daw sila ni nooy Immigration Intelligence Chief Charles Calima Jr. para sabihing alam niya ang nangyaring bayaran. Nagbigay daw sila ng 18 million pesos kay Calima, pero magkaiba sila ng kwento ukol dito. Ang sabi ng mga dating Associate Commissioner, tila tinatakot sila ni Calima na ilalabas niya ang issue sa media kung hindi siya babahagian ng pera. Humihingi ho siya. Tapos ang sinabi ho niya may mga pagbibigyan daw po siya. Sino? Si Commissioner Morente, si Montulfo, si Colonel Chan, at Sumbero, Your Honor. Sinabi niya na kailangan natin to para maayos yung problema kay Montulfo. And then sabi ko, o sige, magkano yung nakikita mo? Sabi, 18 million, pwede na sir. Pero sabi ni Calima, ang mga aksyon niya ay bahagi lang talaga ng SIWAR para makakalat ng ebidensya laban sa dalawa. Since we cannot also conduct an open investigation sa kanila, natanungin sila tungkol dito dahil mga abogado naman sila and surely hindi naman sila aamin. That's why I went into yung pag-employ ng tradecraft so that I can get into their comfort zone para umamin sila, para mapagkwento sila sa akin ng komportable. Kaya nga po yung sinasabi na kinakantsawan ko sila, sinasabi ko na, sir, hindi nyo kasi ako sinasama. Itinanggi ni Immigration Commissioner Jaime Morente na tumanggap siya ng pera kapalit ng pag-release na nasa 600 sa inarestong Chinese illegal workers sa casino ni Lam. My conscience is clear, Your Honor. I categorically deny na may tinanggap po ako dyan. It was a board decision, due diligence was exercised, Your Honor.
Ang kolumnistang si Mon Tulfo, sinabing kinausap niya lang si Kalima upang kumpirmahin ang sinumbong ni Sombero na nang-extort ang dalawang Immigration Associate Commissioner. What I know is that I called him twice. First to verify, and then second to ask him why he didn't arrest on the spot the two BI commissioners after they received the 50 million pesos. Dagdag pa ni Kalima, ang patunay na tinanggap niya lang ang 18 million pesos bilang ebidensya, nag-text siya agad kay Aguirre upang mag-request ng pulong para ma-report ito. Kinumpirma naman ni Aguirre na humingi si Kalima ng pulong sa kanya. He wanted to meet me, explain to me, because he said that I've been receiving so many unverified accusations against him. I said, yes, I'm going to meet you. But unfortunately, events overtook us, and so I was not able, unfortunately, to meet with General Kalima. Itinanggi din ni Aguirre ang paratang ni Senador Antonio Trillanes IV nang matagal na niyang alam na may illegal na operation si Jack Lam sa Fontana Leisure Park sa Clark dahil nagsilbi siyang Chief Legal Counsel ng Clark Development Corporation. Sabi ni Aguirre, taliwas sa impormasyon ni Trillanes sa 3 taon siya sa CDC, 5 buwan lang siya nanilbihan dito mula March hanggang August 2013. Muling giniit ni Aguirre na wala siyang intensyong tumanggap ng suhol mula kay Jack Lam kahit na nakikiusap si Sombero na maging ninong o protektor siya nito noong November 26. Bakit ho nagbilin kayo kay Attorney Argusino na bahala ka na dyan? Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi ko matandaan na ako'y nagsalita ng ganon. Pero, kung ako man ay nagsalita ng ganon, yung po'y ordinary po sa ating mga Pilipino. Halimbawa, nag-usap-usap tayo sa isang meeting. Ilan lang tayo. Tapos, meron tayong gustong gawin. Hindi naman natin nakuha. Ulis ako. Bahala nga kayo dyan. Ganun lamang po yun. Attorney Argusino. Walang mali siya po doon. Hindi na naman dumalo sa Sombero sa pagdinig kanina kahit na sinabi na ito ng Senado. Under medical observation pa rin daw kasi ito sa Singapore. Nagbabala tuloy si Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon na isa-cite for contempt at posibleng ipaaresto si Sombero sakaling hindi na naman ito sumipot susunod na pagdinig sa February 9. Samantala, nagsorry si Secretary Aguirre kina Senador Kiko Pangilinan at Senadora Laila De Lima matapos niyang sabihing sangkot ang dalawang senador sa umunoy planong pagbibigay ng legislative immunity sa mga dating opisyal ng immigration na sina Al Argusino at Michael Robles kapag tumistigo sila laban sa kalihim. Giit ni Pangilinan, hindi niya kailanman nakausap ang dalawang opisyal. Bukod kina Pangilinan at De Lima, idinadawit din ni Aguirre si Senador Antonio Trillanes IV. Wala pang pahayag si Trillanes tungkol dito. Pakibawi rin po yung pagturo niyo sa akin because I have nothing to do with that. She denied. Are you apologizing? Yes, Your Honor, and to Senator Trillanes if they did not do it. But somebody told me, so it's a hearsay. Jam Cesante, GMA News.